Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Dialysis services, tambal o mga supplies sa mga pasyente sa Provincial o District Hospital sa Sugbo, libre na. Mga bagong napili nga chairpersons sa sangguniang kabataan sa syudad sa Mandaue, gipaubos na sa mandatory training. Lalaki nga kalit nga nangumot og dughan sa babae sa Dalan Orhelio, Barangay Sambaguno, gipangita sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katauhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gihimo ng libre ang dialysis services, tambal og mga supplies ngadto sa mga pasyente sa Provincial ug District Hospital dinhi sa Sugbo. Nadiskubrihan ni Governor Gwendolyn Garcia nga papaliton sa gikinahanglang supply ang usa ka pasyente human nga nahutdan ang mismong tambalanan sa dakbayan sa Karkar. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa Caravan of Services kagapon sa lungsod sa Alcantara, nahimamat ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang usa sa mga natagan og wheelchair. Diyan niya naibawaan gikan sa beneficiary ang nimong kasinatian isip dialysis patient sa Karkar City Provincial Hospital. Kinahanglan nga mopalit siya og gikinahanglang supplies tuod kay matud pa nahutdan og supply ang maong tambalanan. Maong nangayo si Gobernador Garcia og pasaylo sa maong dialysis patient human nakabati siyang kasinatian. Itawag na ko ang atong head sa Provincial Health Office nang ingon ko nga nang papaliton pa man ang mga pasyente diha na libre man gyud ang dialysis ang uban kuno nga mga supplies kay wa kuno stock ang Karkar ay kadetche. Pa ni Gobernador Garcia nga dili na pabayron ang mga pasyente sa mga tambalanang gipanag-iya sa Kapitolyo aron makapadayon sa dialysis treatment, tambal ug ubang serbisyo. Dungan sa pagsiguro nga kinahanglan paigo pa ang supplies tuod kay gigahinan naman kini sa provincial government. Probinsya sa Sugbo ang kapalit ng anak. Kay wa kuno maapil sa ilang lista. Kay nga naman di ay manita dito paagi. Kung wa maapil na budget at Karkar na provincial hospital, i-charge sa opisina sa gobernador. Sa kasamtangan, adunay tulo ka dialysis centers nga gipadagan sa provincial o district hospital sa Sugbo. Mahimo kini mapaymuslan dito sa Balamban, Karkar City ug Danau City diin puros mga moderno ug kompleto alang sa dialysis treatment. Magayo ko pasaylo kadtong mga pasyente nga ipang-chargean dito sa Karkar Provincial Hospital. So karon kinahanglan dili gayud pabayron ang atong mga dialysis patients. Navarro, CCTN News. Gitaho sa Philippine Rice Research Institute nga duha ka kutsara nga kanong humay ang nausik sa matag Pilipino matag adlaw. Matod silang Deputy Executive Director nga si Dr. Karen Baroga nga mokabat ang tanang mga nausik nga kanon og 7.2 million pesos sulod sa usa ka tuig. Igo hinuon kini aron makapakaon unta og hangtod sa 2.5 million ka mga Pilipino. Karong nagkainit ang issue bahin sa supply sa bugas, miawhag si Baroga sa katawhan nga magkuha og igong gidaghanon sa kanon aron dili mausik. Dungan kini sa iyang paghangyo sa ubang local government units nga moduso og ordinansa bahin sa pag-serve og tunga lang sa takos nga kanon. Ang Philippine Rice Research Institute usa ka attached agency ubos sa Department of Agriculture. Nakalabang na sa Senado ang gipangayong budget sa Department of Education sa tuig 2024. Gaway confidential funds.
subay kini sa nahimong hukom ni Vice President o Secretary Sara Duterte nga dili nila dayunon ang maong matang sa pundo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Aprobado na sa Senado ang kapin 718 billion pesos nga proposed budget sa Department of Education alang sa tuig 2024. Wala hinunalakip sa gipangayong pondo ang confidential funds nga mokabat sa 150 million pesos nga una nang gipangayo ni Vice President ug Education Secretary Sara Duterte. Personal nga nitambong sa budget hearing sa Senado si Duterte kuyog ang ubang mga opisyal sa DepEd. Apan gibasa ni Senator Pia Cayetano ang statement ni Duterte nga nagkanayong mas gisiguro nila ang kaluwasan sa mga bata alang sa kaugmaon. Dugang pa sa gibasang pamahayag nga ibutang na lang ang gipangayo untang confidential funds sa National Learning Recovery Program. Kini aron matagan og pagtagad ang ubos nga performance sa mga bata kung isgutan ang ilang learning competency sa tunghaan. Danang namahayag si Senator Sonny Angara nga dili na dayonon ni Duterte ang gipangayong 500 million pesos alang sa confidential funds sa Office of the Vice President sunod tuig. Gidugang painon sa statement ni Vice President Duterte nga mosangpot sa panagbahin sa tanang Pilipino ang issue bahin sa confidential funds. Kini tungod kay gipanumpano sab niya nga ipatunhay ang kalinaw ug kahiusahan sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Nadawat na sa local government units gikan sa 7th District ang 61 million pesos na hinabang gikan sa Kapitolyo. Nakadawat og tag 8 ka milyon ka pesos ang mga lungsod sa Dumanhog, Ronda, Mualboal, Alegria ug Malabuyok. Samtang tag 7 milyones ka pesos usabang nadawat sa Badyan, Hinatilan ug Alcantara diin gamito nila sa tagsa-tagsa nilang mga infrastructure projects. Atol kini sa laing hugna sa Caravan of Services sa lungsod sa Hinatilan. Diin si Gobernador Gwendolyn Garcia ang nangapod-apod sa mga tseke ngadto sa mga mayor. Ang maong subsidy gihimong insentibo tungod sa pagtambong sa mahinungdanong mga meeting sa Kapitolyo. Sama lang kini sa opening salvo sa founding anniversary, Barangay Officials Assembly o Provincial Development Council meeting. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo naninguha nga himuong footbridge ang duha ka mga skywalk nga kwaon gikan sa Dan Osmeña Boulevard. Kini aron himuon usab nga agyanan sa mga tao paingon sa South Road Properties. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Formal na nga turnover sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ngadto sa Cebu City Government ang mga dokumento sa nanag-iya sa duha ka skywalk diha sa Osmeña Boulevard. Kinuman nga gihatag na ni DPWH Cebu City District Engineer Ramon de Vanidera ang mga dokumento ug gidawat sab kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ni adtong Lunes. Matud pa ni Cebu City Councilor Jerry Guardo nga sa habig sa konseho dili na sila manginlabot sa maong pag-turnover og igo na lang sila sa paghuwat sa notisiya gikan sa Commission on Audit. Sa pagkakaroon na gindorso na kinig gikan sa buhatan ni Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia ngadto sa buhatan ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel ang mga dokumento alang sa pagproseso sa pag-clearance gikan sa COA gikan sa formal nga turnover sa city government isip mao kini ang usa ka requirements nga gikinahanglan nga mao'y sundon na sa syudad. Because ang DOTR nagpadala man sad sila og request no nga kuan for them to secure a clearance from the COA sa kuan. So it will not be the executive department ilatong ito o request nila a clearance from the COA for the transfer of these two skywalk. Samtang kung matagan na og clearance gikan sa COA ang Cebu City Government sa formal nga turnover sa ownership sa syudad, gitinguha ni Cebu City Mayor Markel Rama nga ibalhin na unya ang maong skywalk ngadto sa Barangay Inayawan aron nga magamitan isip footbridge nga himuon nga easy access nga makaagi paingon sa South Road Properties isip footbridge. Dugang paniguardo nga kung mabalhin na gani ang duha ka skywalk o ma-convert isip footbridge, mausab kini unya ang gamiton isip entry og exit point sa mga mosaksi sa sinulog alang sa mga tao sa South District aron nga dili malayuan pa sa pag-agi ngadto sa Barangay Mambalin.
magubagi siya. But as much as possible lagi, di ba, ang katong skywalk, di ba? Ingon man sila ang taga-DTR na pwede nila ma-lift siya, di ma-transfer nga, dili gid demolition. Kaya lahi magod ang term nga demolition ba? Kaya when you say demolition, guba mo gid, wala na may mabilin bitaw, wala na masalvage ba? But ang kani nga term nga clear lang na to and then transfer, then at least ma-functional pa siya. This can be reused and transferred to some other area. Hinoon sa mong kalambuan sa BRT gitinguhag gihapon kini nga mahuman sa unang quarter sa tuig 2024. Sherry Zameuy, CCTN News. Musunod, mga bagong napili nga chairpersons sa Sangguniang Kabataan sa siyudad sa Mandawi, gipaubos na sa mandatory training. Kanaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, mga bagong napili nga Sangguniang Kabataan Chairperson sa siyudad sa Mandawi ni paubos og mandatory training. Samtang tanang bagong napili nga mga opisyal sa barangay og SK nanumpa na karong hapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipaubos sa mandatory training ang mga bagong napili nga mga chairpersons sa Sangguniang Kabataan sa siyudad sa Mandawi kaganinang buntag. Tinguha nga sila matabangan nga mahimong andam sa ilang katungdanan, isip lider og tingog sa mga kabatanunan. Ang mga gituki naglakip sa history sa SK, decentralization og local governance. Gihisgutan usab ang responsibilidad og tahas sa SK sa ilang komunidad. Lakip na ang mga butang nga mahimo silang masuspenso o mapapahawa sa ilang katungdanan. Ang Mandawi City Youth Development Office ang nagpahigayon sa mandatory training sa 20 city ka-chairpersons. Nihatag usab og mensahe si Mayor Jonas Cortez. Gipahinumduman sa mayor nga dili hikalimtan ang mga taong nibutar og nitabang kanila nga sila makalingkod sa ilang katungdanan. So in other words, it is the people. Ang katauhan nga mo'y naghatag natong mandato nga hinaot unta nga dili ninyo pasagdan. And the best way to repay them is to give your utmost dedication. Tinun-anay na serbisyo. Kay nisalig man sila ninyo, nihatag silang gugma na pagsalig, of course, inyo sa nagtubangan o matinun-anong na serbisyo. So kaninyong tanan, congratulations, and I hope na dili nato pasagdan ang katauhan nga naghatag o pagsalig diri tanan. Ang tanang bagong napili nga opisyal sa barangay ug SK ang manumpa sa Mandawi City Cultural and Sports Complex karong alas 5:30 sa hapon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dulan usa ka gatos ka mga tinunan dinhi sa Sugbo gitudloan sa Securities and Exchange Commission bahin sa pagtigom o pagmatngon sa mga investment services. Subay kini sa ilang kasaulugan sa Investor Protection Week. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nag-abot ang dulan sa usa ka gatos ka mga tinun-an gikan senior high school hangtod college sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo alang sa kalihukan sa Securities and Exchange Commission. May paygayon sila og roadshow isip kabahin sa pagsaulog sa 2023 Investor Protection Week. Gipaubos sa detalyado og makalingaw nga leksyon gikan sa SEC ang mga tinun-an bahin sa responsable nga pagtigom o pagsulod sa mga investment schemes. Apil na mismo sa maong leksyon ang pagmatngon batok sa mga investment scam nga nitumaw karon sa gawas ug sa online world. Matod ni mga sakop gikan sa SEC nga ang mga tinun-an mo'y sagaduolon sa mga investment scams nga nikaylap karon sa modernong panahon. Butang nga angayan nila kining bantayan og itaho ngadto sa SEC aron mahimuan og tukmang lakang. Important because we feel that every Filipino has the right to know when and how to invest properly their money so that their money will not be wasted. Because it's different man if ang anak sad ang naay knowledge, hindi lang one way ang parents ang naa or ano, it's a two-way
ang students also they can share. Anak ng mga delegado gikan sa managlaing tunghaan sa Sugbo, dako og gamit ang ilang nakatunan gikan sa gisalmutang roadshow. Maong andam nilang ipaambit ang nakuhang impormasyon ngadto sila mga higala og pamilya. We know how much we can have if we learn how to invest. So I am looking forward to learn a lot from the speakers, especially that my point of coming here is just about the investment. Dili may ma-ignorant gali sa mga like kanamo duol sa amo for kanang like investments baron na kanang scams. Patong sa Director sa SEC Cebu Extension Office nga si Shiara Lupangco Tamayo nga ang mga tinun-an nga ni Tambong mao ang gitawag nilang investment champions. Dungan kini silang pag-awhag nato sa publiko nga magmatngon sa kanunay sa mga investment schemes ug dili magduha-duha sa pagsumbong sa ilang buhatan kung aduna may kadudahan. Kini aron may moanog tukmang lakang batok sa mga scammers uban ang mga hingtungdang otoridad ug tinugyanan sa balaod. Tinatawag namin na from struggling to secure, meaning entering na sila into that financial freedom era. But if you want to go really to that financial freedom, start now. Navarro, CCTN News. Mandawi City Police Office mopalig-on pa sa presensya sa mga kapulisan ilabi na nga nagsingabot na ang Pasko. Gilauman usab nila ang pagsaka sa kaso sa pagpangawat. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Paligonon pa sa Mandawi City Police Office ang presensya sa mga kapulisan sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Kinilakip na sa ilang pagpangandam sa nagsingabot nga Kapaskuhan. Gilauman nila ang pagsaka sa kaso sa pagpangawat labi na nga mas daghan og shopper sa maong mga panahon. Giingon nga posible usab nga mosaka ang supply sa ilegal nga drogas. Ang police office ni andam na sa deployment plan alang sa holiday season. I-deploy ang personnel sa mga malls ug uban pang lugar diin sagad magtapok ang mga tao. Mayroon na tayong preparation to the new tide season, but still, sabi ko nga, we are doing our best from stations 1 to 6 and also here in the headquarters. We also have our, what we call the admin personnel to have their foot patrol in the streets. Andyan sila, nagbibigay sila ng oras, kahit 2 to 3 hours lang, at least nakikita din sila. At saka maganda talaga pag may nakitang pulis. Kasi na-preempt na yun kung ano man yung mga motive yung sa mga may criminal minds. Sama sa barangay ug sangguniang kabataan elections ug kalagkalag nang hinaot usab ang MCPO sa malinawon og hapsay nga pagsaulog sa Kapaskuhan. Pero it does not mean na wala talagang mangyayari kasi along the way hindi natin alam. What is important is we in the PNP are really working smart, for the benefit of the Mandawihanons. Sleep para makatulog naman sila ng maayos. We are here working 24/7. At saka makikita niyo na din po na yung mga pulis natin, sabi ko nga kanina, hindi lang sa foot patrol but also mobile patrolling natin. Specifically at night time, yung mga wee hours, talagang they are roving. Ang Mandawi City Police Office adunay 689 nga personnel, din 85% niini ang anaa sa field, samtang ang 15% ang anaa sa opisina. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Abogado ni kanhi Konsehal June Pe nga nangabugar sa pagkataktak niini sa MCWD board nagtinguha nga mabalik ang iyang tulo ka kliyente nga gitangtang usab ni kanhi Mayor Edgar Labella. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy. Buot kato ni Amando Vergil Liguta na ang palingkuron pagbalik sa pwesto isip miyembro sa chairman of the board sa Metropolitan Cebu Water District ang iyang tulo ka kliyente nga gipapahawa ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ni atong 2019. Gani una nang gihulagwan ni Ligutan nga illegal ang pagtangtang sa pwesto nilang Augusto P. Jr., Attorney Ralph Sibilia ug Attorney Cecilia Adlawan base sa PD 198 Section 17 diin mo gihingusgan gyud nila nga walay otoridad ang mayor pagtangtang sa pwesto sa miyembro sa board ang local chief executive. Kipasabot sa maong balaod nga dunalay katungod sa pagtangtang sa miyembro sa board, maurasab ang mga miyembro ni ini. So now we call on the mayor. Mayor Rama,
If you want to solve the problem, if you are true to what you said, that you do not agree with the termination of Directors Pe, Adlawan, and Sevilla by former Mayor Labella, if you want to adhere to the rule of law, Mayor Rama, do what is right. End this madness in MCWD and correct the wrong committed to Directors Pe, Sevilla, and Adlawan. Mayor Rama, reinstate them as MCWD directors once and for all. Samtang mipagawas og statement si Cebu City Mayor Michael Rama, kabuot niya nga masulbad ang problema sa MCWD sa maong pamahayag sa mayor, nanawagan si Ligutan nga buhaton ang husto nga lakang sama na lang sa pagsunod sa balaod sa pagkorek niini pinaagi sa pag-reinstate nilang Pe, Sevilla ug Adlawan. It is insurmountable, it is impregnable, and it is untraversable. The mayor simply cannot do that. Now, who can do that? It is the board of directors of MCWD. It is stated in PD 1 and 8, in particular Section 17 and Section 26. It says, all powers, privileges, and duties of the district shall be exercised and performed through the board. This is our opinion, and today I was surprised upon reading the news. It's the banner headlines for the local dailies. The OGCC, the Office of the Government Corporate Council, agreed with us. Sa giduso nga manifestation sa Cebu City Legal kadto sa Regional Trial Court Branch 17 sa item 5, diin gimugatan nila nga ang paghulip ni Rama isip mayor sa syudad human nga namatay si Labella iyang gipasabot nga dili niya ipadayon o sundon ang mando ni Labella sa pagtudlo niini kang Attorney Joey Daluz isip chairman of the board ug miyembro niini nga sila Michael Pato ug Judilyn May Seno. Apan si City Administrator Attorney Colin Rosel, miawag na Attorney Ligutan nga musulat sa korte aron sa laka nga buhato na base sa mga balaod nga mao'y basihanan sa kaso. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu nilusad og virtual map kini aron daling makatultol ang mga turista nga moduaw diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gilusad sa kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi ang virtual map atul sa Tourism Night sa Hopes Dome, Barangay Gunob. Ang kalihukan gipanguluhan ni Mayor Junior Dahong Chan, uban nilang kongresista Cindy King Chan ug sa mga sakop sa konseho. Mitambong usab sa kalihukan si Department of Tourism kon DOT Undersecretary Ferdinand Humapaw. Sumanit Chan nga ang virtual map makatabang sa mga turista sa pag-navigate sa syudad, din kini dakong lakang sa pag-modernize sa turismo sa syudad. We will also launching tonight the first and only virtual map in Cebu, which is a significant step towards modernizing tourism in our city. This is an interactive and informative map that guides both tourists and local to the city historical landmark, cultural sites, and tourist attraction. Usab nga gitataw ni Chan ang iyang paghatag og suporta sa tanan nga mga tourism stakeholders subay sa padayon nga pag-recover sa mga stakeholders sa ilang alkanse sa mga minglabay nga katalagman sama sa COVID-19 pandemic ug ang pagkusukusa sa bagyong Odette. Samtang si kongresista Cindy King Chan nagkanayon nga tinguha usab niya nga mamahimong tourism powerhouse ang Lapu-Lapu ug iyang giauhag ang mga tourism stakeholders nga pahimuslan ang gitawag og revenge travel sa mga turista. We should level up our game and use this golden opportunity to let the world know of the magnificent beauty of our city, matched only by the warmth and friendliness of our people. Watch Anthony Inso, CCTN News. Department of Tourism ni patuman og mga programa alang sa turismo sa syudad sa Lapu-Lapu. Sama lang kini sa pag-promote sa Filipino martial arts ug sa mga diving sites sa syudad. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Patch Anthony Inso.
Di patuman ang Department of Tourism kon DOT og mga programa nga maghatag og benepisyo sa tourism industry sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini ang gitug-an ni DOT Undersecretary Ferdinand Humapaw atul siyang pagbisita sa syudad kagabi. Suma ni Humapaw nga ang maong programa dili lang mapalambo sa industriya apan lakip sa pagpreserbar sa kultura ug heritage sa rehiyon. Lakip nga gipatuman sa DOT mao ang FMA 7 o sa ka programa nga nagpromote sa Filipino martial arts sa rehiyon sama sa eskrima, kali ug arnis. Grabe, ang daghan kayo yung ni-appreciate katong sa martial arts. Eskrima ang mga bata. Almost mga 1,000 murag sa Guinness naman to, Mayor. Lipay kayo si Secretary Cristina Garcia Frasco. Among i-replicate sa nga lugar. Thank you again, Mayor Junard Chan and Congresswoman Sandy. Ipatuman na sab sa ahensya ang Dive 7 nga ni-focus sa pag-promote sa mga dive sites sa rehiyon. Kumpiyansa si Humapaw nga pinaagi sa pagigalayon sa DOT sa yun nga ma-market sa syudad ang ilang mga dive sites diin gilauman nga kini makaagni sa mga diving enthusiasts. Let us delve into the realm of Dive 7, a program that aims to promote and further develop a Filipino dive experts here. The number one dive destination now is in our country, which is, we are also very proud of Lapu-Lapu City. Mag-olang ming gisportaan ni Kong Cindy o Mayor Junard dito sa Boy sa may katong Maricelo sa una. Upatuman na sab ang ahensya o accreditation sa mga tourism-related establishments aron masiguro ang luwas o dekalidad nga serbisyo sa maong mga establishmento. Fotch Anthony Inso, CCTN News. Musunod, lalaki nga kalit nga nangumot og dughan sa babae sa Dalan Orhelio, Barangay Sambaguno, gipangita sa kapulisan. Kanaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo na ningkamot nga mailhan kadtong mga lalaki nga gituo ang nangumot kung lalaki nga gituo ang nangumot og dughan so sa kababae diha sa Barangay Sambag 1. Usa sa mga nabiktima mo ang tinun-an nga usa ka universidad nga taga-probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nag-viral sa social media ang kuha sa CCTV camera nga nagpakita sa karit kapag kumot sa dughan sa kababae sa Dan Orhelio, Barangay Sambag 1 sa Sudad sa Sugbo. Nahitabo ang mga insidente nitong Nobyembre 6, 2023 sa dihang usa ka lalaki nga nagpayong nga miduol og babae ug nangutana kung doon na ba'y nagpaabang nga boarding house sa palibot. Apan karit lang kini nga mikumot sa dughan sa babae ug daing dagan pahilayo sa lugar samtang ang biktima nga daw sa nakalitan naglimo kon sa buhaton ug igaw na lang kini nga milakaw. Tungod ni ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa Bilana Police Station dali nga misusi sa insidente pinagi sa pakigalayon sa barangay ug nasuta nga tinun-an gyud ay ang biktima nga taga-probinsya sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa pagkakaroon ng biktima bibakasyon pa sa gawas sa nasod uban sa iyang pamilya ug ilang ipasalig nga ilhon nila sa labing daling panahon kung kinsa ang maong suspitsado. Wala mong gipaningkamutan karon nga mintras wala pa ang ato ang biktima no og willing po nakikoordinate pod siya sa atong kapulisan sa yang willingness pod in kay ato file the case. So mo ni kami karon naning kamot gid mi nga masuta nato kung kinsa gyud kini nga unsay identity ni ining atong suspitsado nga kalit lang ning himo ni adto nga dili maayong buluhaton sa usa ka lalaki dito sa atong biktima nga usa ka babae. Gidugang ni Rafter nga itong 2021 doon na sa insidente diha sa Aurelio dino sa kababaeng minor de edad ang giduol og lalaki ug gihaylo nga hatagan og kwarta basta makahikap lang kini sa panibadong bahin siyang lawas apan wala kini mahinayon tungod kay midagan ang bata. Ang gihulagway sa bata susama kini sa dagway sa lalaki nga nakita sa CCTV video nga mahinungdan nga mo backtrack sila sa mga kuha sa CCTV camera sa dapit kung maura ba ang suspitsado netong 2021. Wala din nato ma-confirm no but we are backtracking gani kay
a few years ago or 2021, there was also an incident reported at the same place, almost the same, in the same barangay, involving pod og almost the same facts pod nga gihatagan. That time lang ang victim was a female minor. So allegedly ang katong bata ning hatag og kanang gihatagan daw siya, gi-offer siya og kwarta. Nya gikuanan daw siya nga after sa iyang offer nga kwarta, mao pud to yung buhaton nga mohikap pud siya sa private part sa bata. But kato wala to na consummate kay ang bata ning dagan. Makita usab sila kuha sa CCTV camera nga maklaro ang dagway sa suspitsado aron mo ilang basihan sa ilusad nila nga mga follow-up operation ug pag-ila niini alang na sa pagpasakag kaso ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTV. Gipasigarbo sa Police Regional Office 7 nga miubos og kapin sa 4% ang krimen sa Central Visayas gikan sa Enero hangtod Oktubre 31. Tungod kini sa walay hunong nga anti-criminality operations ug presensya sa kapulisan sa kadalanan. Si Arnold Bustamante mubalik sa iyang report. Sa datos sa ikipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, miubos ang crime volume sa Tibok Central Visayas og 4.52% gikan Enero 2023 14 Oktubre 31, 2023 itandi sa milabing tuig. Niadto milabing tuig sa susamang period nakatala ang kapulisan og 3,343 ka krimen, itandi sa 3,192 sa 8 focus crime nga naglangkom sa murder, homicide, physical injuries, rape, theft, robbery, karnaping sa motorsiklo ug kawat sa mga sakinan. Gipasabot ni Pilari nga bisan ubos ang ilang nasakmit nga illegal nga drugas apan ang ilang anti-criminality operations mao'y mipasulabi nga mahinungdan nga daghan silang danakpan nga mga nakalapas sa balaod. Gani kung basihan ang sitwasyon sa maging tuig, di na doon na pa'y gipatuman nga restriction tungod sa palayan nga hulga sa coronavirus. Apan karong tuiga gawas no na ang tanan nga makahimo na silang trabaho ug normal na ang tanan apan miubos paghapon ang krimen. Kini nagpamatuod nga bisan og mas gamay ang drugas nga nakuha nato karong tuiga, mas effective ang atong crime prevention strategy. And remember, na-lift na ang atong mga restrictions sa pandemic this year compared to last year. So we can really see this as an accomplishment. This is a good development for the peace and security situation in Central Visayas. Ang pagkiklaro ni Pilari nganing panahon sa nagadul na ang holiday season, dako ang posibilidad nga mosaka ang krimen ug tungod niini mimando ang hepe sa Piero 7 sa mga personnel nga panambuon pa ang ilang police presence sa kadalanan. Lakip sa ilang hingusgan ang pakigsandurot sa komunidad, sanglit sila ang dali nga makabantay sa lihok sa mga kriminal nga tungod niini gidasig sila nga mopahibaw dayon sa kapulisan aron mapuggan ang gitinguhan nila nga krimen ning nagaduol ang Pasko. Dayon ang pulis nga to sa dalan, no? Giminusan ang pulis nga nagtambay sa opisina. We make sure that our streets are flooded with police officers. And this crime, kini nga mga krimen, mahitabo ni sila kanang mga wee hours in the evening and in isolated areas. So the instruction of our regional director is for police patrollers to cover every place in Central Visayas. Samtang ang kapulisan sa Nagpes sa Sugbo may pahugot na usab sa lang seguridad tungod sa nagsingabot ng mga kalihukan sa sinunog ug ang mga kalingawan sa Pasko sa sunod buwan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office, nga daghang mga kalihukan nga angayan nga hatagan sa pagtagad sa kapulisan. So nanatay mga line-up of activities niya na, then what we are going to do na lang is to conduct mga pocket meetings with the organizers of these activities. Kay there are again nightly activities sa Independencia, sa Puente. So we are really very busy securing the activities of the for December 26 for the December sa atong Kapaskuhan. Ito silang gipangandaman ang pag-igo sa petty crime sa masakuot, labning uban pa nga hinimuan sa mga lokal nga mga kriminal. Wala pa hinon makadawat og impormasyon ng CCPO nga doon na nangabot nga mga dayo nga mga kriminal gikan sa laing lugar sa Pilipinas. Arnold Bustamante, CCTV. Sa Sayri 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga musunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 45 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
kay Dodong Limchua. The gospel is according to Luke 16, 1-8. This gospel reminds us that everything in our life belongs to God. We are God's stewards and are responsible for managing all of the great and creation wisely. How do I handle or manage the task given to me? Mga kaigsunan, giampingan ba nato ang mga gihatag ni Kristo kanato? This is one of those strange stories of Jesus. One interpretation is that the steward was canceling the interest on what was owed to the master, thus obeying the law, forbidding interest. Another is that he was canceling the commission owed to the master by the debtors, so that they would look well on him when he was out of job. Dili yun maayo, no? But whatever the title of the story, Jesus praises the smartness which is lawful and expect to use our head and our hearts in our decision for him. Brothers and sisters, there is saying that say we need hard heads and soft hearts, not soft heads and hard hearts. Mahinungdanon ang kasing-kasi kay mo kini ang tinubdan sa tanan mong gibati. Od kun may malumukang kasing-kasing, makamao kang maluoy ug mahigugma. When the master found out what the steward had done, he commended the steward for being so enterprising. In today's world, the man immediately would have been arrested and put in jail, tikasan, brought into court on charges, and he likely would have ended up in prison. But what is Jesus telling us in this parable? Is he encouraging us to be clever and to feather our own nest at the cost of others? Jesus is not condemning what the steward did, although the master does praise the steward for being clever, creative, and inventive. However, this does not give us freedom to perform a scam in order to gain more for ourselves. I wonder if Jesus is inviting us to be clever, creative, inventive, and enterprising in how we live our lives. He does not necessarily mean we have to teach someone else. Wa siya mag-ingon nga manikas ta. The parable of the unjust steward and the reading above is also a parable of the unjust master. The steward was unjust in his management of the master's property, and the master knew it. Instead of condemning the steward's mismanagement of his property and his improper dealing with the debtors, the master condemned him. Jesus never condones unrighteousness. Both the acts of the stewards and his master are unrighteous. Dili mayon ang gibuhat nining duha. They are both worldly
or sons of the world as described by Jesus himself. They are shrewd in handling money. Yes, they both know how to deal with each other in a manipulated situation so that in the end, they make personal gain. Para lang sa ilang kayuhan. Jesus is calling us, all of us, to be the son of light. He does not condemn money, but definitely He does not condone the evil by which people use to make money and how they spend it. As sons of light, let us join Him in condemning greed and corruption, which are present all around us. Gilimutan kita niya na. Let us all note that the misuse of wealth or extravagance is a bad stewardship. The gospel above is a reminder that all of our wealth or position, including our talents, are gift from God. We must be a good steward. That means we ought to use them for the good of all, no? And for the glory of God. Para sa kayuhan sa Ginoo. Butang na ito itong presensya sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Lord, teach us how to manage all the gift that you have given to us. Yes, everything that we have are all yours. Nothing is from us. Yes, teach us, Lord, to see the gift, but most of all, Lord, to see the gift giver. Ngayon ta, dili may makalimot kanimo kung daghan na amo na dawat. Do not allow us to forget the gift giver because of the gift that we receive. Lord, we entrust everything to you. 100%, Lord, take over our life. To you, we give our whole self. In Jesus' name, amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sudagan salamat mga kaigsunan sa pakikuban kanako karong adlaw. See you tomorrow. Shalom.